Magandang araw bayang Pilipinas at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa budget ng pagkain ng bawat isang Pilipino. So naglabas nga ng statement ang NEDA o ang National Economic and Development Authority na dapat daw 64 pesos lang ang budget ng bawat isang Pilipino sa kanyang pagkain sa isang araw at sa budget na yon ay hindi na siya deprived doon sa nutrition na kailangan ng kanyang katawan. So may katotohanan nga ba ang budget ng NEDA na 64 pesos lang sa bawat isang Pilipino? So ngayon pag-aaralan natin o hihimayin natin kung tama ba ang binanggit ng NEDA sa pagkain ng bawat isang Pilipino sa loob ng isang araw. At ito ang mga pagkain na guide ng NEDA na papasok doon sa 64 pesos na budget ng isang Pilipino. So meron kang coffee sa umaga, meron kang rice sa tanghali at saka sa gabi, meron kang egg sa umaga din ito. So bubuhin na lang natin. Meron kang veggies or vegetables at meron ka ring meat. So kompleto, merong coffee sa umaga, merong rice, merong egg, merong gulay, at saka merong meat. So kailangan natin budgetin ito para pumasok doon sa statement ng NEDA. Pero kung talagang lumagpas, wala tayong magawa. Pero i-check mo natin kung tama ba talaga ang sinasabi ng NEDA. Magkano ba ang coffee? Lagay na natin 25 pesos ang coffee. Etong coffee na to binanggit niya, coffee daw na may gatas. Coffee powder ito, tapos haluan mo ng konting gatas, siyempre konting asukal. At etong computation ko na to ay budget meal ito. Ito yung pinakamatipid na klase ng pagbabudget talaga. So nasa sa inyo na kung paano kayo magtimpla nung budget na sinasabi ko. So meron tayong example na lang, meron kang 25 pesos dun sa coffee. Rice natin is 50 per kilo. So lagyan natin 50 ang isang kilo. Meron kang 30 pesos na egg. Meron kang vegetables na 30 pesos din. Meron kang meat na 120 pesos. So subukan mo natin kung papasok nga ba talaga ito. Kung ganito ang budget natin sa isang araw. So meron tayong 25 plus 50 is equal 75 plus 30 pesos. So 105, 135, 155, 255. 255 pesos lang siya pumatak. Etong 255 pesos na to, ilagay na lang natin na 4 na membro kayong pamilya. So, possible niyan, isang nanay na nagtatrabaho, isang tatay na nagtatrabaho, at saka 2 anak. So, hindi natin alam kung yung anak pa ay nag-aaral, basta sila ay kumakain din. So, i-divide natin sa 4 tong 255 pesos. Ayan. Buhat tayong calculator para sigurado tayo. 255 divide 4. Okay, so pasok nga siya. 63.75. So, may katotohanan yung sinasabi ng NEDA. So, posible para talagang pagkakasyahin yung 64 pesos sa isang tao sa loob ng isang araw na hindi ka deprived sa nutrition. Or kumpleto pa rin yung nutrition mo pero ang budget mo ay bababa. Or tipid na tipid. So, ganito yung klaseng pagtitipid na hindi na-deprive yung nutrition natin. At ang pangsarili ko namang opinion tungkol dito ay posibleng nga ganito talaga ang kalalabasan kung tayo ay nagtitipid. So, sa madaling salita, kung marunong tayo magtipid, kaya nating mag-budget ng 63 pesos lang talaga or 64 pesos lang talaga bawat isang tao. Itong klaseng pagtitipid na to, hindi ito yung kumakain tayo sa karinderya. Talagang ito ay niluluto sa loob ng pamamahay. Or kaya pa nga natin kung tutusin nga, kung gusto mo pa talaga magtipid, baka mas mababa pa sa 63 pesos. Pero nasa sayo na yan. Kasi kung ako para sa sarili ko, magtitipid ako kahit 50 pesos, kahit kung pagkasyahin sa isang araw. Para sa sarili ko. At para naman ito sa mga kababayan natin talagang mahihirap, pwede naman talaga yung pagkakasyahin ito or mas mababa pa. Depende yan kung paano ninyo binabudget ang araw-araw ninyong pagkain. So, hindi naman ito para sa lahat ha, kasi pwede naman talaga kayong kumain yung mga nakakaangat naman sa buhay. Wala naman ito, wala itong pinag-uusapan natin kasi iba ang budgeting ng mga may kakayahan talagang bumili ng mga pagkain na gusto nila. So, ito lang, guide lang ito ng NEDA para sa isang mahirap para rin hindi ma-deprive ang kanyang nutrition habang siya ay nagtitipid. So, ang pinag-uusapan natin dito ay kung posible ba na makakain ng isang Pilipino nang hindi na-deprive ang kanyang nutrisyon sa budget na 64 pesos lang. So, tama naman ang sinasabi ng NEDA. Kasi andyan naman lahat kompleto naman yan, budget nga lang talaga. Nasa sa inyo na yan kung paniniwalaan ninyo, kung hindi naman, wala tayong magawa. Pero dun sa mga kababayan nating mahihirap,
kailangan nyo talaga magtipid. Kung kaya nyo pang babaan ang 64 pesos para makatipid at makasurvive dun sa pang-araw-araw, ay yan nasa sa inyo na yan, nasa diskarte nyo na yan. Ibig ko lang sabihin ay posible ang sinasabi ng NEDA. At hindi ko naman din kinakampihan ng NEDA sa pagbaba nila ng masyadong mababa nung budgeting nila para dun sa pagkain na hindi daw nade-deprive ang nutrition ng mga Pilipino. Pero may katotohanan din ang sinasabi nila na 64 pesos ay pwede na. Kasi kung isa kang ordinaryong Pilipino na sumasahod ka lang ng minimum wage na kung saan ay 645 pesos lang at kung hindi mo mapagkakasya at kung hindi ka marunong mag-budget o lumagpas ka dito sa lagpas-lagpas ng 64 pesos na ito na binigay na guidelines ng NEDA, ay baka hindi ka makabayad ng tubig, kuryente, upa ng bahay at transportation. Siyempre, pag pupasok sa trabaho, natural talaga na namamasahe tayo. O yung mga kababayan natin na mga empleyado na sumasahod ng, lagay na natin ng minimum lang, walang overtime, walang side hustle. So, etong guide na to na binigay ng NEDA ay pwedeng-pwede na to sa inyo. So, at least kahit paano, kung dalawa kayo nagtatrabaho dito, at kung nagbi-minimum kayo ng 645 pesos sa isang araw, times 26, so magkano to papatak? 645 times 26 equals 16,770. So, kung dalawa kayo nagtatrabaho, times 2 equals 33,540. So, medyo ganyan ang sulat kamay ko. So, yung 33,540, kung ganito ka klase mag-budget, may susobra pa rin sa 33,540 mo kung dalawa kayo nagtatrabaho. At saka normal naman talaga na sa isang pamilya, dapat mag-asawa talaga or dalawa talaga yung tutulungan para hindi mabigat sa pamumuhay. Kung ito ang kinikita nyo sa loob ng isang buwan, so posibleng makaipon ka pa rin kung ganito ka klase magtipid. Okay, so i-range na natin siguro mga 10 to 12,000 pa rin ang may ipon mo. Ayan. So, posible ka pa rin pala makaipon kung marunong ka lang talagang magtipid. Basta dalawa kayo nagtatrabaho at dalawa lang din ang anak ninyo. So, 4 na member ng pamilya. So, papasok talaga yung computation ng NEDA o recommendation ng NEDA para hindi rin tayo gaanong mahirapan sa buhay ng pamatagalan. Tama lang na magtipid tayo. Kung kaya ating sundin yung sinasabi ng NEDA, mas maganda. Pero kung hindi naman or kailangan talagang sumabay doon sa kung nasaan tayong lokasyon ng Pilipinas at kung mahal talaga ang mga pagkain doon, ay medyo wala tayong magawa. Kailangan ating itaas ng konti para hindi rin ma-deprive ang ating mga kalusugan or ating nutrisyon. So, nasa sa inyo na lang talaga yan kung paano kayo mag-budget. Pero ang napaka-importante sana dyan ay tamang pagbabudget para makaipon kayo at hindi kayo manatiling mahirap.